Ito ang ating Saab Nasser na Viper. So, ang linyada ito galing kay parang Rico natin. Hindi sila kalakihang manok. Ibig sabihin, hindi matatangkad, pangkaraniwan lang, medyo bulky. Pero itong mga nasa akin, hindi ganun ka-bulky. Tapos, kung makikita ninyo, manipis na ang binti. Tapos ulo maliit. Pag nakross sa sweater. So, ganun siya kadaling hybrid. Hindi mahirap pagwapuhin kung talagang papagwapuhin. May tatago mo agad yung dugo ng asin. Nailalaban to ng stagan. Tapos sa cock din, mas magagaling sila. Halos nananalo walang suya. Sa hack fight naman, may advantage ka kung magaling ka sa ulutan. Kasi may hahanap mo ng maliit na kalaban. Mga 2019 pa nung matesting ko to. From 2010 kasi halos tumigil ako ng paglalaban habang dinidevelop ko to. So hindi na tayo testing. Sa bitaw-bitaw lang. Pero kada nakikita ko namang may potential. So continuous lang ng developing ng linyada na to. Pero doon sa La Union, nailalaban na nila to. So sa La Union, subok na subok to. Pagka nakita nila na may gold ang nilalaban ng partner ni Pare Rico doon, nalilamado agad. Hindi mo madidiyado to doon. So, kinakampihan, pinapaguan, kahit na malalaki parada ang kalaban, pinapaguan basta yung mga gold. Mataas ang winning percentage kasi nila. Tapos, yun nga, may gameness. So, hindi ka kakabahan na hindi katulad ng ibang asil na medyo questionable yung gameness. So, ang Viper, very game, deep game. Ginagawa nga nila Pare Rico dito, pinangahalo sa Negadale na mga manok. Sa Shamo, Belgian. So, laging meron silang Viper na blood or Saab Nasser. Kahit na butas-butas niya ang ulo, sabi niya, hindi pa rin kumakalas. So, yung gameness nito, hindi ka mag-aalala. Kailangan na lang talaga i-develop ng maayos. Konti lang binibreed ko nito sa farm kasi hindi ko rin pwede ibenta ng mura. Maraming gustong bumili, kanya lang madalas tinuturo ko kay Pare Rico, lalo kung asil ang hanap nila. Ayaw kasi na ibenta to ng mura, yung negosyo naman ni Pare Rico ang maapektuhan. So, para walang tinataasan ko rin ang presyo. Sa lahat ng manok ko dito, ito siguro ang pinakamahal. Dahil hindi lang yung dahil sa kanilang abilidad, pati na rin sa pagkakaibigan namin, pagiging magkumpare. Ayaw kong sirain negosyo niya. Hindi katulad ng iba na bibili ng magandang linyada pagka ibebenta ng mura. So, hindi ako ganun. Lalo at ayaw kong masira yung pagkakaibigan namin sa aking negosyo. Sabihin man natin na may sarili siyang market, ay kanya lang, hindi rin magandang tingnan. So, ito, mabili o hindi sa akin sa manukan, walang problema sa akin. Kasi, naman to mini-maintain ko lang sila, hindi ko naman din pinaparami ng masyado. Dahil nakafocus ako sa mga American fowl. Pero magandang linyada to. Hindi ako, every year, meron lang mga dalawa, okay na ako. Pero this year siguro magbe-breed ako ng pang materyales. Matanda na rin yung inahin ko So, kukuha lang ako ng medyo bata-bata para continuous. Ayaw ko rin mawala to, although madali namang umiwit kay Pare Rico. Kanya lang, minsan nakakahiya din yung panahigit. Kasi hindi naman pinababayaran sa atin ni Pare Rico. So, kanya ayaw ko rin ibenta ng mura. Binigay na nga lang sa'yo pag kaya bebenta mong mura. Yung negosyo niya naman ang maapektuhan.
Madalas pag merong interesado sa mga asin, tinuturo ko yan kay Pare Rico. Alam din ng mga nag-PPM sa akin yan, dami nag-PPM, lalo dun sa isa kong account, yung Altus Airwalk. Dahil nakapost dun yung karamihan ng laban nito. So gusto nilang maka-acquire. Pag naghanap ng mga pure, tinuturo ko kay Pare Rico. Yung sa akin, although stable na main fusion yun ng sweater, minimaintain ko na sila sa family. Ganun na lang. Pagka ilalaban, lagyan ko lang ng sweater. Panlaban na yun. Pagkari, breed back lang uli ako sa Viper. So, lagi ako naka-heavy sa Viper. Ito yung mga manok na hindi ka matatakot kasi iba, grade, di ba? 1/4, 1/8 yung asil. Ato hindi. Hindi mo sila kailangan yan. Ayaw kong mawala yung ability nila, yung natural ability, yung talino. Ang isa lang ini-improve natin dito yung kanilang size. Dahil nga madalas 1.7 lang. Isang 1.6 lang sa stagger, hindi mo mailaban. Pero tuwing meron akong pumapasok na 1.7, nilalaban ko sa stagger. Pag siguro ko na sila ng mga 1.8 or 1.9, pero pinakamaganda 1.9. So hanggang ngayon medyo hindi lang ako ganong nakafocus, pero this year siguro papalabas ako ng pang materials. At yun ang target ko. Yung pag nila ang stag mga 1.9. Kasi nakita ko advantage ito sa stagan. Matalino tapos cutting. Ibang klase cutting ito dahil yung dalawang nilabang ko nung unang labang ko na stagan sa bakbakan na naka 6 points ako. Dalawang Viper ang ginamit ko. Sa banggaan, exchanges, biglang makikita mo napilay. Pagkayari isipin mo nung mapilay, ipifinishing na lang. Magugulat ka, bigla na lang namatay ka laban. Dalawang laban yung ganon. So, napilay sila, tapos magugulat ka, bubol yung kalaban. Yun lang, ang isang kung bakit din mas gusto kong i-heavy sila sa Viper. Kasi pagka half and half, medyo andun yung aggressiveness na medyo hindi takot makipag contact o napipilay. Di katulad yung experience ko sa mga kak, nananalo sila ng buo, minsan minor lang ang sugat. So, yun ang isang kung bakit lagi akong heavy sa asil or Viper. Ito ang ating nasal sa na Viper.